Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, ako po si Brother Jai. Galing po ako sa Scripture Alone Baptist Church sa San Simon, sa ating iglesia po doon. Dala-dala ko po ang pagbati ng aming iglesia at ganoon din po ang pagbati ng ating pastor na si Pastor Ramen. Muli, isang pribilehiyo para sa amin na makasama po kayo sa pagsamba at sa paglapit natin sa Panginoon sa araw na ito. Alam natin na ang araw ngayon ay dinidiwang ng mundo bilang Mother's Day. So, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay natin dito. At sa mga nagbabalak maging nanay, advance Happy Mother's Day. Pero sa pagkakataon pong ito, gusto kong magbigay ng lesson about sa Scripture. Ano ba ang isang bagay na pare-pareha nating pinaniniwalaan, at ito yung salita ng Diyos. Ngayon may mga katangian sa salita ng Diyos na dapat nating isa puso at isa buhay para mas lalo nating maunawaan kung gaano ito kailangan sa ating buhay. So yun actually yung gusto kong makita at ituro sa atin sa reformasyon o sa doktrina natin. Tayo ay binigyan natin ng isang katangian ng Scripture na hindi actually tinuturo ng iba. Which is, yun yung aking lesson. The Scripture as necessary. Isang katangian ng Scripture ay siya ay kailangan actually. Hindi siya optional, hindi rin po siya parang pwede mo lang pabayaan. O pwedeng maging iba yung kaparaanan ng kapahayagan ng Diyos, pwera ito. So, yun ang patutunayan natin sa maikling panahon na tayo magkakasama sa Sunday School na ito. Paano to? Ikaw ang magpipindot, bro? Okay. Kung ano man yun nandyan, ito rin lang naman yung lesson ko. So, sabayan nyo lang ako, sundan natin. So, mga pangunang mga notes natin. Preliminary. Scripture is first and foremost a product of divine revelation. Ang mga kasulatan ay actually isang produkto ng kapahayagan ng Diyos. Unlike other writings, pero hindi lang siya basta kasulatan, unlike other writings, it is of, sige yun next po, it is of supernatural means of origin, message, and attributes. So, hindi lang siya kagaya ng parang dyaryo, na may pagkakaiba siya dahil iba yung pinanggagalingan niya, mensahe niya at mga katangian niya. Yet, like other writings, it came to us through the means of human history and instrumentality. So, ganito po. Yung Biblia, pinag-uusapan natin ngayong Sunday School na ito, okay? So, pag inisip nyo yung Biblia, isipin ninyo na ito ay salita ng Diyos, nanggaling siya sa Panginoon, ipinahayag siya mula sa divine realm, pero hindi niya binaypas ang pagkatao. May human instrumentality siya. Sa kaparaanan ng katauhan, dumating ang mga salita ng Diyos. Siyempre, alam nga naman dumating sa salita ng mga kalabaw, di ba? Hindi siya animal instrumentality, human instrumentality. Kaya nga mauunawaan natin siya. Okay. So, itong mga elements na ito, these two elements is that which we should take into consideration in studying our Scripture. Ang mga katangian ng Biblia, the attributes of the Bible, are the qualities that makes it the unique book that it is. Okay, sa Reformation, ang emphasis ng Scripture ay sa attributes na pwede niyong tandaan sa pamamagitan ng SCAN, S-C-A-N, or SPAN, dangkal, S-P-A-N. Okay, Scripture as sufficient, clear, authoritative, at necessary. So, sufficiency, clarity, o perspicuity on theologically. Authority and necessity. Yun yung kailangan mo na apat para mas lalong mas matibay ang iyong pananaw kung ano ang salita ng Diyos. Each of these attributes contributes to a strong concept of faith in the Word of God. Ngayon, one attribute that expresses the relationship between the divine and the human ay yung tinatawag na necessity. Kaya yun yung lesson natin. The necessity of Scripture. Now, pag sinabing necessity, let's give the definition. Anong ibig sabihin ng necessity of Scripture? The Scripture as necessary.
The Bible is indispensable for saving knowledge of God and the life of godliness. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng tawaran. Kung gusto mong lumago ka sa pananampalataya at sa kaalaman ng kaligtasan at sa buhay ng kabanalan. Gusto mo maging banal? Gusto mo malaman ang kaligtasan? Hindi maaari na wala ang kapahayagan ng Diyos. Wala yung salita ng Diyos. In other words, wala dito na malalaman ang mensahe ng Ebanghelyo sa buong sansinukob, sa buong kasaysayan ng sanlibutan, na biglang nalaman niya yung mensahe dahil biglang isinulat sa dagat. May biglang dumating na parang alon, tapos yung alon nakalagay doon, by grace ye are saved through faith. Walang ganon. Malalaman mo lang ang kaligtasan dahil sa espesyal na pagpapahayag ng Diyos sa kanyang salita. Naiintindihan natin. Okay, so yun ang definition niya. Ang Biblia ay hindi matatanggal, hindi pwedeng wala para malaman natin ang kaligtasan ng Diyos. At ganoon din ang buhay ng kabanalan. Wala sa atin na magiging banal in the measure na sinasabi ng Diyos kung hindi natin aalamin kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kabanalan. Wala dito yung pinanganak, kunwari, yung mga una nating ninuno, sila yung mga animista at mga kung spirit, sinamba natin, mga anito, ganun. Wala sa kanila yung naging banal nang ayon sa salita ng Diyos. Kasi wala yung kapahayagan. Hindi pa nila alam kung paano talaga. Meron tayong sense na meron tayong dapat sinasamba, kaya nga tayo nagsasamba eh. May built-in sense tayo, pero hindi mo malalaman kung ano talaga yung kabanalan kung wala ang salita ng Diyos. Basically, ang lesson na ito, papakita lang niya na kailangan mo yung kasulatan. Hindi pwedeng mawala ito. Walang Kristiyano na tatatag sa pananampalataya na walang Biblia. Hindi yung wala siyang literal na siya nagmamayari. Pero kung wala ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay wala mangyayari doon sa mananampalataya ngayon. So, punta natin yung mga teksto natin. Ang una is 2 Timothy 3:14-17. Basahin ko po sa inyo. But as for you, sabi niya kay Timothy, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, mga banal na kasulatan, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Okay, ang sinasabi ng 2 Timothy, ano ang nagbigay kay Timoteo ng kaalaman sa kaligtasan? Meron siyang banal na heritage. Ang nanay at lola niya, mga Kristiyano. Pero nagbigay pa rin ng pananampalataya sa kanya ay yung kasulatan. Doon niya pa rin nalaman kung ano yung kaalaman tungkol sa kaligtasan. At lahat daw ng salita, lahat ng scripture, lahat ng kasulatan, ito ay yung kapakipakinabang para sa pagtuturo, pagsusuway, pag-aayos, at sa pag-uutos sa katuwiran, instruction in righteousness. Dito tayo magmamature, dito tayo lalago. Okay, Romans 15:4. Actually, can you memorize this? This is actually one of the key texts talaga. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Ang sinasabi ni Pablo dyan, may mga bagay na isinulat. At yung mga isinulat ng mga nakaraang panahon, hindi lang siya pag-uulat. Hindi rin siya pang sasadula. Hindi siya parang script ng mga movie actors na pwede mo makalimutan. Hindi nyo nga nakakalimutan yung mga ibang script ng mga artista eh. Di ba? Hanggang ngayon, you're nothing but a second grade trying hard. Sino nagsabi nun kung kilala nyo pa? O, di ba may artista na alam nyo pa? Pero yun, hindi yun necessary sa buhay nyo. Okay? Pero ito sinasabi niya, yung mga nakasulat noong mga naunang panahon, isinulat para sa ating kautusan, para sa ating alituntunin. Ito yung susundan natin, instruction. At bakit daw? Through the encouragement of the Scriptures, magkakaroon tayo ng pag-asa. Nandito yung pag-asa natin. 2 Peter 1:3-4 and 2 Peter 1:19-21. Sabi ni Peter,
His divine power, God yun, si God, God's divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Look at verse 19. And we have the prophetic word more fully confirmed. Sa old language, we have the prophetic word more sure. Mas sigurado pa ito, yung mga ang salita ng mga propeta, to which you will do well to pay attention, as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Verse 20, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Hindi yan dumating dahil sa invento ng tao. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ano sinasabi lang ng text na ito? Sinasabi niya, mas sigurado yung mga naisulat at inilahad sa inyo dahil hindi yan nanggaling sa tao lang. Nanggaling yan sa sasabay ng Panginoong Hesukristo ay ng Panginoong Banal na Espiritu sa mga nagsalitang mga propeta. Alam niyo, we have prophetic, the prophetic word is more fully confirmed. Ang bago sinabi yan ni Peter, inexplain niya na kami yung kasama ni Kristo nung sa Mount of Transfiguration. Naalala ninyo yung episode na yon sa buhay ng mga alagad? Kinuha ni Jesus yung inner circle niya, si Peter, James at John. Umakyat sila sa bundok, tapos nakita nila na nagbagong anyo si Kristo. Bagong anyo, parang ano. Pero nag-glorify siya. Transfiguration yon, okay? At sinabi ni Pedro doon, kami yung mga saksi noon. We know how glorious that revelation is. Pero ang sinasabi niya, though that is a glorious experience, we have something more sure. Mas sure ito, yung mga nakasaad, kaysa dun sa kanilang karanasan. Baliktad ang Kristyanidad ngayon. Ang Kristyanidad ngayon, marami, mga Pentecostal, ganun, sasabihin nila, totoo ito dahil naranasan ko. Si Pedro baliktad. May naranasan kaming dakila, walang ibang nakaranas noon. Nakita nila si Elijah at si Moses kasama ni Christ. Gusto nga nila magtayo ng tabernakulo doon dahil sa sobrang glorious noon nakita nila. Pero may mas sigurado pa yung mga salita ng Diyos. Nakukuha ninyo. So ang surety ng buhay mo, hindi yung karanasan mo. Ano ba yung pangako ng Diyos? Ano ba yung sinasabi niya? Okay? So, himayin lang natin tong necessity of Scripture. It is necessary for man. Ano ibig sabihin nito? It is an indispensable means for man to know God and salvation. In other words, necessary siya dahil imposible na malaman ng tao ang kalooban ng Diyos kung wala ito. Impossible without it. Ikalawa, ang Scripture, necessary for man, pero prerogative siya ng divine power. Ano yung prerogative? Karapatan ng banal na kapangyarihan. Hindi natin karapatan. Hindi karapatan pantao ang salita ng Diyos. Dapat lang na nasa akin ang salita ng Diyos. Walang pwedeng magsabi doon. Sino dito nung pinanganak kasama niya yung Biblia? Yun lang ang karapatan mo. Yung buhay mo, hininga mo, dugo mo, yan. Sa'yo yan, karapatan mo yan. Okay, innate sa'yo. Pero sino dito, nung pinanganak mo si Kit, may dala ba siyang New Testament? Wala, no? So, salita ng Diyos, hindi karapatan ng tao, ibinigay sa Kanya. Prerogative of divine power. Not a necessity for God to reveal Himself, but a sovereign choice. This was actually an act of pure grace pag inisip mo. Pag inisip mo pala, dala mo yung Biblia, salita ng Diyos, biyaya pala yun. Pwede palang loobin ng Diyos na para lang kayong information technology gadget. Codified lang kayo, binary, 00011100. Ganun lang sana kayo, by code. Pero hindi. Nilahad niya sa pamamagitan ng mga propeta, mga apostol at ni Kristo kung ano yung salita niya. Ibinigay niya. It is by God's condescension. Alam niyo yung condescension? Bumaba ang Diyos. Bumaba siya sa level natin. Huwag niyo pong iisipin na ang Scripture, kagaya ng sinasabi ng marami, ito ay katang-isip ng tao.
invention of man. It's not. It's not human invention nor apprehension. Ibig sabihin ng apprehension dahil sa naabot ng kanyang mind. Okay? Na-apprehend. No. It's actually God's sovereign condescension. Kaya natin nalaman kung ano ang Diyos dahil binaba ng Diyos sa atin yung katotohanan. Hindi natin inabot. Hindi natin tinanggal mula sa langit, binaba. Hindi, binaba niya sa atin. Siya ang nagbaba sa atin. Condescension ang tawag doon. Okay? Having determined, ito mahalaga to, having determined to reveal himself in scripturation, pagsusulat, is therefore the necessary end of revelation. Ano ang dulo ng revelation? Pagsusulat. Pag sinabi ko revelation, hindi yung book ng revelation. Paglalahad. Okay? Ang dulo ng paglalahad, sa GMA po, pag nanood kayo, 24 oras, ang dulo ng kapahayagan nila ay pag-uulat. Tama? Merong isang reporter o meron si Mel Chanco, sasabihin niya sa inyo. At yun yung balita sa'yo. Okay? Sa plano ng Diyos, hindi ganon. Ang sukdulan niya, ng dulo niyan, isusulat at ibibigay sa inyo. May mga naglahad, may nagulat, may mga propeta, pero isinulat pa. At ito yung panghuli na necessary na kailangan mangyari. Okay? Sabi ng Confession of Faith, marami ito, sige pa. Sabi ng ating confession, yung pinakaunang paragraph, pinakaunang chapter, ang sabi niya, the Holy Scriptures are the only sufficient, certain, and infallible standard of saving knowledge, faith, and obedience. The light of nature and the works of creation and providence so clearly demonstrate goodness, wisdom, and the power of God that people are left without excuse. However, these demonstrations are not sufficient to give the knowledge of God and His will that is necessary for salvation. Therefore, the Lord that was pleased at different times and in various ways to reveal Himself and to declare His will to His church, to preserve, propagate the truth better, and to establish and comfort the church with greater certainty against the corruption of the flesh and the malice of Satan and the world. The Lord put this revelation completely in writing. Therefore, the Holy Scriptures are absolutely necessary because God's former ways of revealing His will to His people have now ceased. Dati kasi naglalahad ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Kay Moises, hindi nyo na-expectin dito na may ilog na mahahati sa gitna para paniwalaan ninyo ang Diyos, no? Yung, di ba, yung the parting of the Red Sea, Jordan River. Hindi na kailangan magtawag ni Brother JV dito na biglang dadami yung palaka. Nagkaroon ng 10 plagues dito, no? Dadami la, tapos no, hindi na kasi tapos na lahat yon. Ang kapahayagan na ng Diyos sa nakasulat. Tignan nyo to. Dati, yung mga propeta, ano ang bigkas nila? Thus saith the Lord. Sa New Testament, alam nyo kung ano yun? It is written. So, the prophets, thus saith the Lord, becomes in the apostles, it is written. Ito ang isinasaad ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya. Sa pagdating sa bagong tipan sa atin, ito'y isinulat. Nandun na yung authority. Nasa isinulat. Okay, by the way, last ako nagturo dito is about the authority of Scripture. Ito naman, necessity. Okay, kailangan mo siya. So, the teleology and purpose of the written word is redemptive instruction, hope, and maturity. Punta tayo sa ground ng necessity. Ano yung ground ng necessity? Bakit may necessity ang Scripture? Firstly, because insufficient yung general revelation. Sa kapahayagan ng Diyos, dalawa pong klaseng kapahayagan. General at special. Yung general, hindi po yung rango. Ano yan? Yung general na pangkalahatan. Universal. Okay? Ano ang general revelation? Sige, baybayin natin ito. Actually, yung pinaka-text natin, Psalm 19, para sa general revelation. Yung structure niya, bibigay ko po sa inyo. Pag binasa niyo yung Psalm 19, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night worketh knowledge. King James yung inaano ko pa. Pero ang sinabi dun sa verses 1 to 6, ang tinutukoy niyan, yung buong sansinukob. Kalangitan, mga bituin, yung buwan, at lahat.
Anong sinasabi niya doon? Pag tinignan mo daw yon, pag binulay-bulay mo kung ano yon, lahat yun tumuturo sa Diyos. Okay? It is there. Speaks of general revelation. Creation witness. Actually, yung verses 1 to 6 na yan, sinabi dyan, walang hindi nasisinaga ng araw sa mga bagay na yan. Ibig sabihin nun, yung saklaw ng general revelation, basta masinagang ka ng araw, ibig sabihin nun, lahat ng tao, meron ito. Sabi ng Scorpions na banda, we all live under the same sun. We all walk under the same moon. Okay? Lahat tayo nandun sa ilalim ng himpapawid na yon, ng kalangitan na iyon. So, yun ang sinasabi niya. Pagdating sa verse 7 to 11, hindi na general revelation. Pag binasa niyo yung Bibles niyo, nandun yung sikat na, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure. The precepts of the Lord, the commandments of the Lord, the fear of the Lord, the rules of the Lord are true and righteous altogether. Ano na yon? Ang tawag doon, special revelation. So, from general revelation to special revelation. From creation to the law of Yahweh. Yung law of Yahweh, the law of the Lord, hindi ibinigay sa lahat. Ang mga Babylonia, hindi nila alam yon. Binigay yun sa Israel. Special na tao ang pinagbigyan ng Diyos. Pagdating sa verses 12 to 16, anong ginawa ng psalmist? Nag-respond sila. Ang nag-respond siya. Sino ngayon nakakaalam ng kanyang kamalian? Sino ngayon ang pwede mag-declare na innocent siya? So, magpe-pray siya ng repentance. Lord, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan at sa mga nakatago kong mga kasalanan. Tapos ang gusto niya sa last verse, sana masamba ka po namin. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, our Lord, my rock and my redeemer. So, yung dulo ng special at general special revelation, prayer and worship. Alam niyo po, tanuhin ko kayo, ang mga anak ba natin Kristiyano na agad yan pag pinanganak? Hindi. Pero bakit uutusan natin sila magsamba? Bakit sasamahan natin sila manalangin? Dahil hindi sila excused. Kasi creature sila eh. By virtue na creator si God, dapat sinasamba na siya. By virtue na siya ang heavenly father ng lahat, dapat lumalapit talaga lahat sa kanya. Although hindi lahat ng nananalangin tumatagos sa langit ang panalangin. Kasi kailangan mo ng mediator, si Kristo yon. Pero, ang ibig sabihin nito, dapat lang na sumasamba ang tao kahit di siya Kristiyano. Bakit? Dahil siya ay isang nilalang. Dahil sa general revelation, lalo na tayong mga tao ng Diyos kasi may special revelation pa. Tama? So, insufficient yung general revelation. Romans 1:18 to 23. Ang sabi ng salita ng Diyos ito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who, by their unrighteousness, suppress the truth. Baka kasi isipin ng mga taga-Roma, paano naman kami? Hindi naman kami nabigyan ng salita ni Moses. Pag hinusgahan ba kami ng Diyos, magiging guilty pa rin kami. Hindi naman kami nakapakinig ng salita ng Diyos eh. Ang sabi ni Paul, yes, puhusgahan pa rin kayo ng Diyos dahil may katotohanan pa rin ibinigay sa inyong Diyos na enough para ituro kayo sa Diyos. Yun yung sinasabi niya. At ang ginagawa ng ating kasalanan, sinusuppress. Pinipigilan natin yung katotohanan na yun. Verse 19, for what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Paano? For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, His deity, have been clearly perceived ever since the creation of the world. How? In the things that have been made. So they are without excuse. Nilahad ng Diyos kung sino siya na ako ang Diyos sa mga bagay na nilikha. Kaya nga, bro, pag nakita mo yung kagandahan ng nature, ng dagat at ng kung naging astronaut ka, pumunta ka sa space, nakita mo yung buong mundo in vantage point ng astronaut. Meron ba nagsabi sa maiisip niyo ba, wow, ang ganda tsamba. Ang ganda naman ng tsamba na to. Pero yun ang itinuturo ng evolution. Tsamba lang to, lahat. It's a matter of chance and No. Pag nakita mo yun, may designer. Merong nagdisenyo nito, may gumawa nito. Kasi ma-awestruck ka nga eh.
Di ba yung mga iba sa inyo dito, mga kasama ko, umakyat sa Pulag. Di ba? Mount Pulag ba yun inakyat nyo? O yung isang, basta Mount. Oh. So, nung nakita nila yung kagandahan nun, ano lang to? Parang ano lang. Ginawa lang ng tao. Alam mo yun? Minsan, hindi mo pinangarap na magkaroon ng ganon. Hindi mo dinisenyo. Actually, merong yung professor namin, yung anak niya, scientist yung anak niya, taga-England. Sabi daw nung anak niya, Dad, the more, pero Breton, tinatranslate ko na lang. Dad, the more na lumalalim kami sa molecular level, the more nagiging complex ang design. Hindi siya, ang point niya doon, it cannot be random. Kasi the more na lumiliit, na nagiging complex, madaling tsamba yung pangmalawakan. Winasiwas. Uy, wow, mukhang halaman ha. Yung alam niyo yung painting na ginanong-ganon, pwede ka makatsamba doon. Pero hindi pwede na, pagdating mo pala sa bawat maliliit na bagay, may complexity pa doon. At ganun daw ang disenyo ng Diyos. The more na tinitignan mo sa microscope, hindi mo pwede sabihin na hindi pwedeng walang nag-design nito. Tsamba lang to, imposible. Kasi lalong nagiging complex eh. Lalong gumaganda. Alam niyo yung Niebe, bro, ng Czech Republic ka, di ba? Walang kapareha yon. Kunwari, pag dinangkal yun ni Rich Ann siguro, nagka-Niebe dito sa Bataan, parang layong mangyari, no? Parang, lahat ng nadangkal niya yun, walang magkakamuka. Lahat yun magkakaiba ng disenyo microscopically. Isipin niyo yun, paano nangyayari yun? But it's by design. Meron naglikha ng mga batas dito sa mundong ito na gano'n ang mapuproduce niya pag nangyari ng fenomeno na yun. So, gano'n ang sinasabi niya. Hindi mo pwede sabihin walang Diyos. Next text na tayo, bro. Romans 2:12-16. For all who have sinned without the law, tingnan nyo, wala sa kanilang salita ng Diyos, will also perish without the law. And all who have sinned, makasalanan pa rin under the law, will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles, who do not have the law, by nature, do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show, verse 15, they show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Anong point natin dito? God will judge us not because we have the law, or we had the word. God will judge us primarily because He revealed Himself through us. Paano? Even your conscience tells you, may Diyos. Yung sinabi ko kanina, mga Pilipino, mga anito ang sinamba. Sino nagturo sa kanila magsamba? Sa bundok. Sinamba ang mayon, sinamba ang pinatubo, sinamba yung mga bato. Sino nagturo? Wala pang dumating na Katolisismo dito noon, no? Kung ano man. Pero sumasamba na sila. Bakit? Innate sa tao, kasama sa tao, na maghahanap siya ng sasambahing mas dakila sa kanya. Nilagay yun ng Diyos sa'yo para ipakita meron lumikha sa'yo. Merong mas dakila sa'yo. Meron at meron kang sasambahin. Ang gagawin ng mga ateista, papalitan nila yon. Ano ipapalit nila? Kanilang sarili. Sariling kaalaman. Hindi nila tatangkilikin ng Diyos. Isusuppress nila yung truth. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi sila culpable sa judgment ng Diyos. Kasi the very conscience, the providence of God, hindi kanya gagawing excuse. Actually, i-accuse ka pa niya. Or, bibigyan ka niya ng palusot sa sarili mo. Pero nandun yun, konsensya mo, at yung innate sense of God, para ipakita nandun ang Diyos. Caution. We must be careful to neither depreciate nor overestimate general revelation. General revelation's task is to give knowledge of God that leaves men inexcusable. So ito, tandaan nyo lang, yung susunod na line. While it is enough to condemn us, the general revelation, creation, is enough to condemn you, it is not sufficient to give us the knowledge necessary unto salvation. General revelation is enough to condemn you, but it is not enough to save you. So, paano ngayon ng tao? Paano maliligtas ngayon yan? Doon papasok ang special revelation. The law of the Lord is perfect, converting the soul, reviving the soul. Binubuhay muli ang kanyang kaluluwa.
So point, because of our innate sense of God, our own conscience, and God's providence, we can never say that it is unfair for God to judge anyone not reached by the Word. Ikalawa, ground of necessity, the insufficiency of general revelation. Ikalawa, the cessation of other modes of special revelation. Let us affirm, there no longer remains a medium of God's special revelation other than Scripture. So, eto na, I took great aims to say, kulang ang general revelation. So, paano ngayon, asan ang special revelation? Ang sinasabi ko, nasa kasulatan. Okay, nandito lang. Hindi ka pwedeng magbasa ng dyaryo mamaya. Kunwari, bumili si Brother Paulo ng Inquirer, ay nakita niya yung kalooban ng Diyos para sa kanya doon. Hindi mo pwede sabihin yon kasi hindi doon nilahad ng Diyos. Okay? Lahat ng ibang mga kaparaanan, wala na. Isa na lang ang kaparaanan. Sa salita na ng Diyos. Whether binabasa yan o pinapangaral ng tapat, nandun yung salita ng Diyos. Okay? So, God's redemptive revelation in history at different modes of communication and progress. Yun yung sabi ng Hebrews 1, chapter 1, 1-2. Long ago, many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Pero sa mga huling araw na ito, in the last days, He has spoken to us by His Son. So, the permanent form is the inscripturation of that revelation. Okay? Ang permanent form is not the voice. Hindi yung prophet or apostles. The permanent form is not the apostolic people, persons. The permanent form is the prophetic and apostolic writings. Wala na po mga apostol ngayon. Wala na rin mga propeta. Okay? Merong naggaganap ng mga dati nilang tinatrabaho, which is nangangaral at itinuturo ang ebanghelyo, pero hindi yun wala nang opisina ng apostol. Kaya pag may nagpakilala po na ako po, ang panawagan ko ay hindi maging pastor, pero ang panawagan ko maging apostol, talikuran nyo na po siya. Kasi ang apostol, kailangan nakita niya yung resurrected na Christ. At may divine revelation siya. Nakita niya yung yung nabuhay muling Kristo. So sasabihin mo sa kanya, nakita mo si Kristo na nabuhay muli in the flesh? Paano mo mako-confirm yun? Kaya nga sila lang eh. Kaya nga sabi ni Paul, and last of all, He was seen of me. Panghuli ako na nakakita sa resurrected na Christ. Siya ang panghuling apostol na tinawag. Ang huling namatay si John, pero ang huling apostol na tinawag sa opisina, si Pablo. Wala na pong susunod sa kanya. Special apostle na nga siya. Hindi na siya kasama sa 12. Okay? But again, sinasabi niya dito, wala na pong iba, wala na mga propeta. Ngayon, nagsalita na yung anak, at yung sinabi ng anak, isinulat. Kaya yun yung final word. Kaya yung Matthew, Mark, Luke, John, hindi lang yung red letter yung kailangan yung basahin dyan. Lahat ng naganap dyan, kailangan yung alamin. So, Romans 15:4, ito rin yung text kanina, whatever was written for our instruction. 2 Thessalonians 2:15, so then brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter. Tanong ko sa inyo, nandito pa ba yung spoken word ng mga apostles? Wala na. Kasi wala naman po kayong guest speaker na apostol. Next week po, sasabihin ni JB, Brother JB, next week po, ang guest speaker natin ay si Nathaniel. Hindi po pwede. Wala na sila eh. Patay na sila. Ang nanatili sa kanila, yung mga kasulatan nila. Ito yun, nasa hawak natin. Okay? Revelation 1:3, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. So, what we have today is revelation with the same source. Si God pa rin ang source, but in the soul remaining means it is found. Scriptures. Ito na lang ang hawak natin. Ito yung pinakakailangan natin. So next, at maikli lang to, the necessity of inscripturation. Number one, bakit necessity na maisulat ito? Kasi may selection. Hindi lahat ng sinabi ni Pablo isinulat. Hindi lahat ng pinag-usapan nila John isinulat. Hindi lahat ng prinapesay ni Micah at ni Isaiah isinulat. May mga pinili doon na para sa atin. Okay?
What is intended to be permanent in special revelation is to be committed into writing. Kung ano man yung kailangan natin, maisusulat yon, mailalahad. Huwag kayong matakot na, bakit hindi na lang kaya sinabi ng Diyos kung ano nangyari nung natapos patayin ni Cain si Abel? Ano kaya nangyari sa pag-uusap ni Adan at Eva? Anong klaseng family meeting? 4 lang sila, may family meeting, patay pa yung isa. Hindi nilahat, di ba? Ibig sabihin, hindi para sa'yo. Hindi mo kailangan malaman yon. Okay? So, yun yung sinasabi ng Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God. But the things that are revealed belong to us, to our children forever, that we may do all the words of this law. John 20:30-31. Nung bata ako, active yung imagination ko eh. Lagi kong naiisip itong text na ito. Ano kaya yung mga yun? Itong sabi niya, Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. Sinasabi ni John sa kanyang kasulatan, marami pa actually ginawa si Kristo ng mga milagro, marami pa siya mga itinuro, pero wala dito sa inilahad niya. Pero itong mga ito ay isinulat. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So may mga pinili na isinulat ang mga may akda. Okay? There is so much more, sabi ng note natin, that God has done and still does beyond what is written in the Bible. Anong punto? What is written in the Bible is all that is intended now to reveal God redemptively. Kung ano yung inilahad, yun yung sufficient para sa atin. Okay? So, the necessity of inscripturation, selection. Ikalawa, preservation. Ang preservation is to protect revelation from the corruption of human sinfulness and historical extinction. Hindi ba kayo nagtataka? Isinulat ni Moises, wala pang Pilipinas, pero hanggang ngayon nasa atin. Alam nyo ba, Biblia lang ang pinagdududahan na napakaraming ebidensya. Alam nyo ba sa manuscript ng Old Greek, Classical Greek, alam nyo kung gaano karami ang writings ni Plato? Plato the philosopher? Parang 19 lang, parang ganun. Ang manuscript niya. Si Aristotle, 115. Pero wala sa atin nagdududa na buhay si Aristotle. Tama? Wala sa mga matatalinong tao nagdududa na si Plato ay dating tao na nagturo. Pero 19 lang, 165 lang yung manuscript niya. Pero lahat ng mga scientists ngayon at mga pinagdududahan si Kristo na kung buhay na buhay ba talaga siya. Alam niyo kung gaano karami ang manuscript? 15,000. 5,000 yung original na first century. Ang dami. Kumbaga, wala ka dapat pagdududahan, pero alam mo yung sinusuppress talaga ng tao yung truth eh. Pero pinagdududahan si Kristo na ito salita niya. Ang daming manuscript ng Old Testament, New Testament, pero yun pa yung uncertain. Wala ka nakita sa National Geographic Channel, The Quest for the Historical Aristotle. Wala. Actually, hinanap nga nila lahat eh. The Quest, wala kang makikita. The Quest for kung totoo ba si Alexander the Great. Hindi mo makikita yan. Ang ginagawan lang nila ng ganun, The Quest for the Historical Jesus. The Quest for the Historical Adam. Hindi sila naniniwalang may tunay na Adan o may tunay na Jesus. Paano nangyari yun? Nakikita ninyo? Pero ang point, na-preserve actually ang katotohanan. Luke 1:3-4, ang sabi ng text, It seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. Alam niyo ba ganun din yung Book of Acts? Si Luke din nagsulat nun. Alam niyo yung Greek ng orderly account, asphaleia. Alam niyo ibig sabihin yun? A state of safety and security. Sinulat ko to nang preserve siya. Safe siyang paniwalaan. Kumbaga, naging mabuting historian at reporter si Luke. Para maintindihan nyo, Luke made due diligence in securing records of the events of Christ's life and progress. Beware, private revelations actually are more vulnerable to deceptions and corruptions. Marami yan nagkiklaim ng private revelation. May mga kapatiran kami dito nag-iirugan, nagmamahalan sila. May mga lagi, ako yung youth leader, ako yung singles leader na. Lagi ko sinasabi, pag may nagsasabi sa'yo, babae,
na, ay, sinabi ng Diyos na ikaw ang niligawan ko. Ang sabihin mo sa kanya, chapter and verse. Ipakita mo sa akin. Sige, Brad. Asan dito na ang sabi? Kasi marami nagkiklaim ng special revelation. Yung naka-green, yung naka-red, yun na yun. Yung mambabalot nun na dumaan yun, yung red na nakita, yun yung kalooban ng Diyos para sa iyo no time na yun. Pero the point is, hindi ganon. Di ba? Yung private revelation, vulnerable siya sa corruption. Kaya nga isinaad, isinulat, pwede mo pang imbestigahan, pwede mo pang pag-aralan. Okay? So that's preservation. Ikatlong elemento is propagation to guarantee the spread of the preserved revelation truth to other recipients. Colossians 4:16. When this letter has been read among you, have it also read in the church of the Laodiceans. Revelation 1:3 and verse 19. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, who keep what is written, for the time is near. Write therefore the things that you have seen, those that are and those that are to take place after this. So, sinasabi dito ng mga tekstong ito na merong inilahad sa inyo, pero isulat nyo. Sabi ng note natin, what John originally saw as vision in Patmos was to be recorded and read as text. Kay John, vision yon. Tama? Sa atin, paano? Teksto na siya. Hindi na siya vision. Hindi binigay ng Diyos sa inyo yung DVD player. O sige, kung ano nakita ni John, i-replay nyo. Hindi, isusulat ni John kung ano yung kailangan nyo. So the biblical assumption is that revelation will eventually be written and passed down to its recipients. So understanding today what was with the original recipients is not through reproduction of experience, but by observation of the written text, what they left behind. Maraming charismatic errors ngayon na iniisip, para maging tunay yung katuruan, kailangan mayroong patunay ng mga ginawa rin nila dati. So, para mapakinggan mo mensahe, kailangan mag-speaking in tongues muna yung nagturo or anything like that. That's not, hindi mo iduduplicate yun. Kasi revelatory bearers ang gumawa nun. Nung may bagong mensahe, kinailangan yun para patunayan yung mensahe nila. Wala na tayong bagong mensahe. Hindi na uulitin yun. Nailahad na lahat eh. So, kaya meron din naman na gusto, sa amin po, sa taga San Fernando, Pampanga po ako, may barangay po sa amin, inuulit nila yung ginawa ni Kristo. Nagpapapako sila, naghahagupit, mukhang tosino yung mga likod nila sa mahal na araw. Pero hindi yun ang plano ng Diyos na ulitin mo yung suffering niya. Ang plano ng Diyos, manampalataya ka sa ginawa ni Kristong yun, na yun ang kaligtasan mo. Yun ang nagbayad ng mga kasalanan natin, hindi yung uulitin mo. Hindi duplication. Ang ire-reproduce mo, yung mensahe, okay, ng mga nagsulat, o kaya naglahad. Ika-4, exposition. Ang exposition ay to allow the written subject material to gain understanding through study, be brought to light. Now, the Bible acknowledges that our understanding of spiritual truth is affected by our fallenness. Bro, jump to the point kasi may dalawang text yan. Punta ka sa point. We don't have much time pero tapusin ko lang. Sige, isa pa. The fallenness of man and the inwardness of illumination, spiritual illumination, doesn't exclude the need for an open and verifiable communication of truth. Ano ibig sabihin ko dito? Di ba makasalanan ng tao? Di ba sinusurpress niya yung truth? Actually, kaya hindi naniniwala ang maraming tao sa Biblia, hindi dahil kulang ang pagpapaliwanag ng Biblia. Maliwanag ang Biblia, actually. Yun yung sa scan, sufficiency, clarity. Malinaw siya sa mga bagay na gusto niyang liwanagin. Ang problema, ayaw natin tanggapin. Ayaw natin magpasakop. Yun ang problema natin. Kasi meron tayong fallenness. Okay? At kailangan ng illumination, pagpapaliwanag ng banal na Espiritu. Bagamat kailangan yung dalawang elementong yun, hindi ibig sabihin nun na hindi verifiable. Hindi mo makikita na totoo ang salita ng Diyos. Actually, ang case nga dito is may isang reporter sa US, ang pangalan niya si Lee Strobel. Si Lee Strobel, he was out to debunk Christianity. Papatunayan ko na mali ang Kristyanidad. Ang nangyari sa kanya, eventually, siya'y naligtas. Kasi the more na naghakot siya ng mga evidences, the more nakita niya, hindi pwedeng mali ito. Wala nga actually makaka-deny dapat nito.
So the more na-confirm sa kanya yung paniniwala niya. Hindi ko sinasabing gayahin natin si Lee Strobel, pero nandun yung katotohanan. John 5:39, sabi ni Kristo mismo, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me." Luke 24:27, in beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them all the scriptures, the things concerning himself. Tignan niyo yung Matthew 24:15. "So when you see the abomination of desolation spoken by the prophet Daniel standing in the holy place," anong sabi ni Christ? "Let the reader understand." What was spoken, unawain mo. Let the reader understand, sabi niya. Sinabi, pero ngayon, uunawain mo bilang pagbabasa. Let the reader understand it. Nakukuha nyo? Ephesians 3:1-5, sabi ni Paul, "For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ, on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation," paglalahad, "as I have written." Briefly, paano nyo nalaman yung revelation? Isinulat ko. When you read this, kapag binasa ninyo, makikita ninyo yung insights ko into the mystery of Christ. So it is upon reading and understanding that you can expound the meaning of the text. Kaya nga hindi mo kailangan maging mangangaral para basahin ang Biblia. Basahin mo siya, para sa'yo siya. Mauunawaan mo siya, kaya nga nandun ang pagsasalin. Kaya ang church, lagi niyang isasalin ang salita ng Diyos sa kung saan man siya napupunta. Sa Czech Republic, bro, di ba? May Bible na Czech ang language. Of course, kasi may mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, lagi nilang gusto malaman ng mga tao kung ano sinasabi. Sa sariling wika ng mga tao. Kaya may Filipino Bible. Gagawin yun kung saan man mapunta. Kasi kailangan mauunawaan. Kaya mali yung ginawa sa atin ng mga Katoliko. Yung mga misa natin, Latin pa for 300 years. Mga Tagalog na tayo at lahat. Pero wala tayong sariling... Kaya anong pananaw nila? Kahit di mo naintindihan, basta nakaupo ka, ay may pagpapala. Di ba? Ganun ang first mass tradition. Basta nandyan ako, ex opere operata, ang tawag sa tradition na yun. Basta nakaupo ka, nagmisa na yung pare, nandun ka, nasamahan ka na nun. Kahit natulog ka. Ibang mga evangelicals, gusto mo matalo, gusto mo masayang ang araw na ito, huwag mo isipin yung panahon, huwag mo isipin kung ano man. Huwag mo lang unawain yung sinasabi ng salita ng Diyos, panalo na ang kaaway sa'yo. Kasi nasa kaunawaan yung blessing, yung pagpapala sa pagkaunawa mo. Kaya yun yung anticipating nyo. Doon dapat kayo excited. Pag pupunta kayo dito, huwag kayong excited dapat tayo, sasamba tayo sa Panginoon, pero huwag kayong masyado excited na ipamungkahi sa iba yung galing ng boses ninyo. Ang pinaka-excited ka dapat, meron na namang salita ng Diyos na mauunawaan ko. Nandun ang pagpapala. Nandun yung necessity. Yun yung necessary. Kaya maaari na sintonado tayong lahat, pero tatanggapin pa rin ng Diyos yung pagsamba natin. Pero hindi maaari na tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo, pero hindi mo pakikinggan yung salita niya. Mas necessary yung salita ng Diyos. Tama? Naintindihan natin ngayon? Okay. So note, the Christian, through the Spirit, can read Scripture with the ability to understand and internalize its truth in Christ. So a written text, mahalaga to, is subject to public study and analysis, unlike the other modes. Kaya ito yung chinus ng Panginoon na manatili. Kasi yung other modes of revelation, dreams. Di ba, paano mo malalaman kung confirmed ba talaga yan? Panaginip, private. Tama? Pero itong nakasulat, lahat tayo. Mamaya, mangangaral din po ako. Tignan nyo po kung tama yung sinasabi ko. Yun ba talaga? Ang sinasabi, nasa atin yun, nakakaya natin na malaman yun, maimbestigahan natin, ma-analyze natin. Kanina, nag-usap kami ng isang kapatiran. Nananaginip siya about sa preparation nila sa kasal na yun, mali daw yung gown na binigay. Mga ganun. Paano ko mako-confirm yun? Wala naman ako doon sa ano. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko siya pinaniniwalaan. Ang sinasabi ko lang, hindi paglalahad ng Diyos yun. Hindi yun ang kalooban ng Diyos na yun ang mangyayari sa kasal mo. Paano kung yung groom pala yun? Gown yung inaano niya. Lalong hindi mangyayari yun, di ba? Hindi po yung groom yun, yung bride yung nagsasabi nun kanina.
So, hulaan nyo na lang kung kanino sa kanila yung panaginip na yun. Pero ang Acts 17:11, sabi niya, these Jews, sabi niya sa mga taga-Thessalonica, they were more noble in that they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. They were so noble that they look at the scriptures thinking, is this right? Yung sinasabi nitong mensahero ito ba yung sinasabi talaga ng salita ng Diyos? Nobility pala yon. Christian nobility yon. Yun yung kapantasan ng Kristyanidad. Pwede mong suriin yung sinasabi ng Panginoon para sa iyo. So the principle, the objective and permanent nature of Scripture text enables dialogue, improvement, examination, and correction of interpretation. Everyone submits to the Word as final. Okay? Lahat. Kahit ang pastor pa mismo, mangangaral, ilalim siya ng salita ng Diyos. Magpapasakop siya. Kaya may alam kayong katuruan, dati siguro pinangawakan nyo, pero dahil nagkaroon ng kaliwanagan pa ang salita ng Diyos, mas bibitawan nyo, hindi pwedeng mananatili ako dyan dahil tradisyon ko yan. Hindi. Pag mas nakita nyo, ito yung tama, dun kayo pupunta. Magpapa-under kayo sa salita ng Diyos eh. Authority nyo siya eh. Okay? So, ang maganda doon, binigay yun ng Diyos as examinable. Pwede mo siyang tignan, pwede mo siyang basahin. So, applications. Number 1, because of God's choice of inscripturation, ito, private, personal na application. There is no excuse for an unstudied use of the Bible. Hindi pwede, hindi mo pag-aralan. Kung kayo magtutuloy-tuloy po kayo sa ating doktrina, kung tayo magiging mga matiwasay na mga alagad ng Panginoon, kailangan nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng parang ipa-fast mo yung sarili mo, once a week ka lang kakain. Hindi pwede. Kailangan araw-araw, meron kang intake ng salita ng Diyos as much as possible. Okay? Both for those who herald and those who hear. Kalawa, dahil nga ganito ito, the church must continue its task as the main propagator of the revealed will of God in this earth through reproduction and preaching the scriptures. Okay? Ikatlo, engage your minds and hearts whenever exposed to the written word. Habang meron pong salita ang Diyos, pinapangaral o binabasa, huwag niyo pong basahin na parang sacramental na parang alam niyo yun, para kayo nagbasa ng likod ng lisensya ng LTO ninyo. Wala lang. Dumaan lang. Nabasa mo lang. Hindi po. Pag binasa mo yun, i-engage mo yung puso mo. Kaya pag sinabi ng 10 Commandments, thou shalt not commit adultery. Isipin mo, nakaturo sa yung Biblia. Makinig ka, ito para sa'yo. Huwag mo isipin, ito para sa kanya. Preaching ni Brother JB. Narinig mo yung kapatid. Hindi, ikaw. Yung puso mo mismo, anong sinasabi mo sa akin, Panginoon? Ano yung kailangan kong baguhin? Ano yung kailangan kong malaman? Ano yung kailangan kong pagsisihan? Ano yung kailangan kong pasalamatan? Nandun lahat yon sa pangangaral at pagtuturo at pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Engage mo yung puso mo at yung mind mo. Ika-4, appreciation of the word as necessary is reflected in one's dedication to read and meditate on it regularly. Gusto mo malaman ng isang Kristiyano na alam niya na necessity ang scripture, dadami yung pagbasa niya niyan. Gugustuhin niyang nasa kanya yung salita ng Diyos. Dadami yung pakikinig niya niyan. Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Alam mo yung stored up your word in my heart? Ito ang aking treasure. Ano pong pinakamahal ninyong ari-arian, sigurado ako, itatago nyo po yun. Yun yung stored up your word in my heart. Itinatago nyo sa pinakagusto ninyong protektahan siya. At sa tao, ang katotohanan, tinatago niya sa puso. Minimemorize niya, minimeditate niya, nandun. Para hindi siya magkasala. Okay? Next, Psalm 119:97. Oh, how I love your law. It is my meditation. Anong sabi ng text? All the day. Hindi, it is my meditation once a week. All the day, kasama niya yung salita ng Diyos. Yun yung tunay na umiibig sa salita ng Diyos. Gusto niya lagi siyang merong salita ng Diyos. At least man lang sa isip niya. Number 5, make love of the word preached or read the main symptom of your growth in your faithfulness to Christ. Okay? Ito yung pinaka-simptomas
na talaga lumalalim ka sa pananampalataya, mas minamahal mo ba yung salita ng Diyos? Mas gusto mo ba siyang pakinggan? Mas gusto mo ba siyang isa-puso? Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Colossians 3:16, panghuli na to, tas conclusion na. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. Magsamba kayo, itong gagawin ninyo, awit kayo, magiging mapagpasalamat kayo. Pero ito yung superior adverb. Let the word of Christ dwell in you richly. Ito dapat, dito kayo mayaman sa bagay na ito, na sumasagana ang salita ng Diyos sa puso ninyo, naninirahan ng salita ng Diyos, salita ni Kristo. Conclusion, the Scripture has always been and always be a necessity for the Christian life and faith. Acknowledge it as such in your own. Okay, so that ends our Sunday school. Paano ba to, Brother JB? Saan yan? Pray, paano to ginagawa? Kung may tanong po. Yun ba yung sabi niya? Hindi ko narinig. Ako merong question. Tapos, Para sa akin, kung dapat din nila tayo naniniwala sa katulad ng sabi ng Diyos, talagang hindi siya nangyayari sa Word of God. Dapat din na tayo naniniwala po sa katulad ng ganito mo kanina nasa bride. yung panaginip na opo. Opo, dapat po ang ultimate truth natin, tama po kayo, yung pinaka-katotohanan ng maggagabay sa atin, hindi yung mga ganun na panaginipan. By the way, yung bride kanina, binibiro ko lang po Hindi naman niya po sinabi may kapahayagan ng Diyos sa kanya. Opo, alam mo. Kasi may mga katuruan pong ganun na napanaginipan ko ito ang kalooban ng Diyos. Actually, may mahal ako sa buhay, nagpakasal siya. Pamilya ko po talaga to. Hindi ko na sasabihin kung either kapatid or ano. Pero pamilya ko. Napanaginipan niya daw yun, babaeng yun. Kaya yun ang pinakasalan niya. Halimbawa po, ay Ano po pangalan niyo, Nay? Ay, ate. halimbawa po kasi ako nalalaginig nung pag-upo na close kami na nadala ko siya sa Panginoon. Pagpapalaginig ako po siya. Pero buhay po siya na masaya. Masaya kami kakasal. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Wala. Yun nga po wala po. Panaginip lang po siya. Opo, kasi tapos na po yung panahon na ang kalooban ng Diyos dinadala niya sa pamamagitan ng panaginip. Hindi na po kayo maniniwala doon. Nanaginip din po ako nung minsan, nagkaroon ng tidal wave sa amin. Pampanga po kami. Wala pong tidal wave doon kasi hindi po ako pwede maniwala yun ng kalooban ng Diyos kasi wala namang pong pampang sa amin. Wala po. So, pero ang point ko lang po na Ate Mary Jane, opo, ay ibig sabihin lang po nun, active yung imagination nyo habang natutulog po kayo. Yung iba nga, binabango. Iba naman yun. Pero, any more questions po? Sige po, bro. Mark, no, Mark. Sa naranasan ko rin kasi yung experience ko, ano siya, habang nag-evangelism kami, lumapit siya sa amin. Isa siyang Muslim. Ayun. Dati. Pero, ang ganda nung ano niya, ng testimony niya. Napanaginipan niya raw yung God. Hindi niya makita yung itsura. Tapos, inaakay siya patungo sa Christianity. Pumunta siya dun sa Christianity. Ngayon, Christian na siya. Ngayon, anong ibig sabihin kaya niya? As to ibig sabihin, wala po. Pero pwede nating pasalamatan ng Diyos sa mga ganong mga bagay. Kasi naligtas pa rin siya. Sabi namin sa kanya, posibleng totoo to, posibleng hindi. Pero kung ang Diyos kasi, sabi niya, ang sabi kasi sa scripture, ang Diyos hindi nagbabago. Ngayon bukas at magpawalang hanggan. Ngayon, yung ginagawa niya dati, posible pa rin mangyari. Kasi hindi siya nagbabago. Opo. Nung ang sinabi po, dalawang bagay, no, Brother Mark. Una, pasalamatan natin ng Diyos kasi kaya niya magligtas kahit sa mga maling
God can write a straight line using a crooked stick. Taliwas ang instrumento, pero diretso pa rin ang mangyayari. So, for sure, yung Muslim na yon, just to naligtas yun, hindi lang dahil sa panaginip niya. Nadala siguro siya sa Kristyanidad dahil doon, pero for sure naligtas yun dahil kay Kristo. Okay, so yung mensahe pa rin, tatanggapin niya pa rin yung mensahe ng Ebanghelyo. Okay, yun yung una. So, liwanagin lang natin kasi bringing up Ikalawa, yung sinasabi natin na yung text na God is the same yesterday, today, and forever is not talking about His limitation to His ways, but His intrinsic nature. Hindi nagbabago ang Diyos sa Kanyang kalikasan nung una pa man. So, kumbaga dati, kumbaga iba ang Diyos dati, iba siya ngayon na natuto siya. Hindi, may nadagdag ba sa Kanya? Wala. So, sa kalikasan niya, perfecto na siya. Yun yung sinasabi niya, God is transcending dispensations, time in His nature. Hindi niya sinasabi doon na ang Diyos hindi nagbabago ng pagpapahayag, paraan ng pagpapahayag. Kasi malinaw yun sa Hebrews. Nung unang panahon, sabi ng Hebrews, kabanatang 1, talatang 1, nung unang panahon, sa maraming paraan at sa maraming mga installment, many parts and in many ways, nagsalita ang Diyos. Pero ngayon, sa panghuling panahon, nagsalita na siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano makikita natin doon? Nagbabago ang Diyos sa kaparaanan ng kanyang pagpapahayag. May paiba-iba, pero may panghuli na nakapahayagan. Yun yung lesson natin. Scripture na ang panghuli dahil doon sinulat yung mga sinabi na ni Kristo at ng mga apostol niya. Okay ba yun? So, yesterday, today, forever, nature of God, not the mode of revelation. Okay. Last question? Okay. Kung wala na, ano to, bro, mag-pray tayo? Or tapos may break nito? Or, okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa lesson. Lord, sa mga kakulangan ko, sa inyong mga tao, punuan niyo po ito sa kanilang mga puso. At sama-sama nawa kaming mapalalahanan na kailangan namin ng inyong salita. At ito po ay dapat namin tangkilikin sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng masarap na panahon ng fellowship, pagkakapatiran at pakikipagdaupang palad sa isa't isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.